Sa mga pangenot na bareta, lampas sa 6 milyon pisong kantidad nin illegal na droga na recover sa Pili, Camarines Sur. Target sa operasyon, arestado. Lalaki gadan kan pagtatagaon sa Bato, Camarines Sur. Saro gadan saro irido sa diskwido sa Legazpi City. As in Tourism Task Force Exploration, piglunsar sa Ginubatan, Albay. Maray na hapon, Lunes, Enero 23, taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Uragon, Legazpi. Lampas sa 6 milyon pisong kantidad nin pigtutubodang shabu na kumpiskar sa nagpositibong operasyon sa Pili, Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Arestado ang 35 anyos sa si Ryan Magdalita Ibandong, residente kan Sampaloc, Metro Manila sa ginibong bypass operation sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur, mag-alas 8 ning aga kang Biyernes, Enero 20. Nakuha kang pinagsararong pwersa kang Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Provincial Police Drug Enforcement Group, Police Intervention Unit Camarines Sur, as in Pili Municipal Police Station sa posisyon ni Magdalita ang 10 kilong pigtutubodang shabu na may street value na 6.8 million pesos. And then 1 piece 500 peso bill with serial number indicated din po na on top ng budal money, and then 1 piece black Oppo cell phone. So the total confiscation of more or less 1,000 grams with DDB value of 6.8 million po, sir. Nasa kustodiya na kang otoridad ang sospek, maging ang mga na-recover na droga digdi. Continuous po yung ating campaign against dyan, and hindi po tayo tigil hanggat meron pa rin po tayong mga namomonitor at meron pa rin po tayong hindi pa rin po tumitigil na kababayan na patuloy pa rin pong nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na drugs na ito, sir. Maampang ang sospek sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki gadan kan pagtatagaon sa Bato, Camarines Sur. Sospek nakabarangay mansanak kan biktima, tulos man na nadakop kan otoridad. Nagbabalik si Nomer Corporal. Tulos mangkot ang ipigdara sa ospital. Alagad dai na uminabot pang buhay ang 26 anyos sa si Domingo Sandrino Jr. kang Barangay San Juan, Bato, Camarines Sur. Mag-aalauna ning maagawng kaya kan Sabado, Enero 21. Nadukaya na sa nang hawak ni Sandrino na nakabulagta sa tinampo. Asin may mga tinigbasan sa maniba-ibang partikan sa iyang hawak. Sa investigasyon kang otoridad, nag-amok ang biktima sa sinang barangay asin ang agyat ning iwal na ikinapikon man subot kang sospek rason nga ni magpang-abot sinda kang biktima. Balik po sa investigasyon, inida akong nagadan ining si Domingo Sandrino Jr. Nagwawala po dahil ini. Tapos may mga pinaghahabol na mga kabataan po sa San Juan, Bato. Pag nagluwas po dahil ining si alias Tony, nagka-ampangan siguro ining si Domingo Sandrino. Matapos ang insidente, tulos man na naarestar ang sospek na binistong si Anthony Guabes na kabarangay mansana ni Sandrino na nagsapo man ning lugad sa maniba-ibang partikan sa iyang hawak. Sa mga siguro tungkol sa pag-iinom, maiwasan po siguro ang sobrang pag-inom or sa mga paggibo po ng mga illegal activities. Iwasan po para po dahil po mangyari ang mga araw kay ng insidente. Homicide, ang kasong kakampong kang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Register Anywhere Project kan Comelec naging matrayumfo. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Ikinaugman ni Flor kan syudad ni Naga ang Registered Anywhere Project o RAP kan Comelec. Istorya niya, haloy na siyang daing nakakaboto bilang Chief Operating Officer ng sarong travel agency sa siyudad ni Legazpi
Dipisil daa para sa iya na mag-uli pa sa syudad ni Naga ngani sa na magparehistro. Kaya naman kan maisihan niyang igwang pig-uoperisir na siring na proyekto ang COMELEC sa laog nin Sarong Mall sa Legazpi, inaprobitsaran niya naman da ini. You really have to register yourself and exercise your right during the bilang isang Pilipino. Because I have one branch here of Gateway Visa Solution. We have branches in all SM branches. Sana lahat din ng mga branches, SM branches niyo, magkaroon din kayo ng ganito. Because it really helps a lot. Katulad ko na from Naga, bypass lang ako. And I just saw this one. I said, oh, it's chance for me to be here. At napaka-smooth ng process. Disyembre 17, sundo 18 ka nakaaging taon kan puknan an rap, nagdurar ini sundo kasuudma. Sa nasambit na mga petsa, total na 705 ang naserbisyohan kan proyekto. 472 ang bagong rehistradong botante sa reyon, apwera kan pagpaparehistro, igwapang ibang pig-uopresir na serbisyo ang COMELEC kung sain 206 na persona ang nag-aprobitsar kan transfer outside application, 17 sa reactivation, 6 sa reactivation with correction, mantang 4 ang nag-aprobitsar sa overseas absentee voting. Sa dakulaong onra ini sa bilog na Bicolandia, yun nga lang sana po nadangkilik tapa. Sigon sa Provincial Election Supervisor kan COMELEC Albay na si Attorney Aurea Bubunaw, sa Roan Bicol sa tulong pilot areas na napili na pagkundisiran kan proyekto, kung sain obheto kan proyekto na makapagtaon ng serbisyo sa gabos na kwalipikadong botante sa nasyon sa paagi kan pagranikan serbisyo sa publiko. Siguro po dahil ano baga, pag sinabi mo Bicol, Legazpi ang nang-iisip sa imo and Naga. So we are the prime tourist destination. So dakul po digding mga bakong taga-digdi talaga. So nationwide yan. And number 2, dakul naman po kayang nagtatrabaho and may mga prime universities kita. So mga bako man talaga taga Legazpi Sinda, pero digdi sila nagkakralase, digdi sila nagtrabaho. So I think that's one of the reasons na kita pinili. Nangapudan man si Bunaw sa mga kwalipikado, alaga dai pa nagpaparehistrong kababayan na magparehistro na asin dai na paghalaton an huring aldaw kan pagpaparehistro na maduran na sa nasundo sa huring petsa kan Enero. Sa mga dai pa nakakapagparehistro, magpasiring sa nasa mga opisina kan COMELEC, Lunes sagkod Sabado, alas 8 nin aga, sundo alas 5 nin hapon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Saro gadan, saro irido sa diskwido sa syudad nin Legazpi. Asin Tourism Task Force Exploration, piglunsar sa ginubatan. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan
sa tabang kan man tuniina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Saro gadan saro irido kan mabangga nin van an sarong motorsiklo sa syudad nin Legazpi. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Nakabulagta asin duguan ang duwang persona sa Yawa Bridge, sakop kang Barangay Rawis, Legazpi City. Ini matapos mabangga ning van ang piglulunadong motorsiklo, maagawong kang Sabado, Enero 21. Binisto ang mga biktima na sinda Gilbert Banyas, 31 anyos kang binitayan malilipot albay, asin ang nagada na si James Alan Banania, 32 anyos kang Bigaa, Legazpi City. Binisto naman ang driver kang van na si Christian Uliba, 29 anyos. Sa investigasyon kang Legazpi City Police Station, parehong hali sa direksyon kang Tabako ang duwang bikulo asin pasiring kuta sa syudad ng Legazpi. Kan bigla na sanang mabangga kang van ang motorsiklo kang mga biktima. Ngunyan, pag-abot sa tulay, ay ang allegedly na bump kang APB yung motorsiklo. Yun nagkos kang pag-crash kang motor sa cemented road. Tulos man na pigrespondehan kang otoridad ang duwang biktima, alagad dai na nakaabot pang buhay sa ospital si Banania. Aminado ang PNP, accident prone area ang lugar. Unfortunately, yung back ride na dead on arrival, yung driver ng motorsiklo nasa BRTTH pa under observation. Kapirang bis na ako naman responde. Palibasa ascending ito tulay, dahil may iwasan na mga may speed talaga duman, lalo pag mga alanganin na oras na. Sa presente, nakapatente na ang labi ni Banania sa sendang residensya, mantang nagpaparayray pa sa ospital si Banyas. Desidido naman magsaangat ng kaso ang pamilyang nabayaan ni Banania. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bangkay kan lalaking inanod sa spillway sa Naga nakuha sa Sarong Creek sa Bumbon, Camarines Sur. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Dain ang buhay kan madukayan ang bangkay kan 50 anyos sa si Benito Nuarin, mantang nagpapataw-pataw sa creek na sakop kan Barangay Siyembre, Bombon, Camarines Sur, pasado alas 2 nin hapon kasuudma. Sigun sa patura kan Bombon Municipal Police Station, alas 6 din hapon kan Enero 19, nagpumirit subot ang biktima na makabalyo sa spillway na sakop kan Barangay Carolina, Naga City. Alagad huli sa kusog kan bulos kan tubig dara kan daing untok na pag-uuran, inanod ang biktima mantang lunad kan sa iyang motorsiklo. Guard po si naka-found out atong body, report lang po sa MUYA, considering po nasa iwarni po kaya. Pero si Coast Guard po si nag-retrieval operation po kay ito. Sinda si naka-found out po kay itong body, dead body po. Napag-arama nagikan Kalabanga, pauli na kuta sa sayang residensya sa Zone 5 Barangay San Agustin Kanaman, Camarines Sur ang biktima. Siguro ma'am, pag-arog na kaya na medyo delikado dahil na po magpirsa, dahil na magsapalaran, kasi buhay po ang figurulayan. Dahil na siguro magsapalaran na magpirit pa na magbalyo, makusog na ang tubig po. Sa ngunyan, nakapatente na ang bangkay ni Nurin sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Tourism Task Force Exploration piglunsar kan gobyerno lokal kan ginubatan. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Tulong tourist spot destinations ang ipapabisto kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa maabot na Marso ngunya na taon. Inian pigbiklad ni ginubatan Mayor Paul Garcia. Sigun sa alkalde, nakapalaman ini sa saindang Tourism Task Force Exploration na piglunsar Oktubre kan nakaaging taon na may obhetong mapabaskog ang turismo kan banwaan kasabay ang pagtaonin importansya sa mga natatagong yaman kan saindang lugar. Pigbubusulmi ang development or makadiscover kami ng bagong destinasyon dito sa Ginubatan, and also pig-visit ninda mga hidden caves of our town. So continuous inda.
Kumpuesto ang task force ng Trasang Explorers o personahes na responsable sa pagdiskubre kan mga lugar na may potensyal na maging tourist destination. Katuwang kan lokal na gobyerno ang MDRRMO, Bureau of Fire Protection Ginubatan, asin bukas man ini sa mga hikers na maabot magbali sa nasabing programa. Kabali sa tulong ipapabisto na lugar ang kuweba asin mga mountainous area kan Banwaan. Ekspektaron ta po na magkakaigwa kitang new destination digdi sa Ginubatan. And then agad ko manggilayo ng suporta sa mga sa atin na namo ito na Ginubatan News na suportaran tayo de na ayo kita maswerte kita na kita rin sa ding location dito sa Banwang Ginubatan. Nagpapasalamat man si Garcia sa mga punong barangay sa Saindang Banwaan sa daing untok na pagtaunin suporta sa iyang programa. Sa ngunyan, pigahanda na sa nakan LGU Ginubatan ang mga rekisitos na isusumiter ninda sa Department of Tourism Bicol para sa legalidad kan ipapabistong tulong tourist destinations. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Asinyanan katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.